Can I have your watch, mga kapatid, no? Nanood tayo ng ibang mga video at marami tayong nabasang comment. At ang ibig sabihin daw nun, mga tol, sa military, ng can I have your watch is pwede mo ba akong protektahan, no? As a soldier na aking itataya ang buhay at ikaw ay presidente, commander-in-chief, mapoprotektahan mo ba ako? Can I have your back? Parang ganon. No, na ang sabi ng mga hindi ko alam kung pro Marcos sila o pro Duterte, basta ang sabi nila, sumablay daw mga tol si President Marcos kasi hindi niya naintindihan, no, yung can I have your watch, mga tol. Siguro dapat ang sinagot niya yes. Pero paano nga ba magiging yes? Ang sabi rin naman kasi nung ibang nag-comment na kapag inabot mo daw o binigay mo yung relo mo, ang ibig sabihin daw nun, yes, mga tol. No? So ang tanong, mga kapatid, naintindihan nga ba talaga ni President Marcos o hindi? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Kasi eto, mga tol, nagiging ano to ngayon, issue. Pinapalaki nila, mga tol. So tayo naman ay magiging ano lang tayo. Magiging patas lang tayo. Nasa gitna tayo, neutral tayo, mga tol. No? Panoorin muna natin yung ibang video dito ni Vice President Sara Duterte, mga tol, no? Tapos saka tayo magbigay ng komentary ulit. So meron isang graduate. Ito na. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch? Yun, no? Can I have your watch? Diba? Sa atin, bilang mga taong pagkakaintindi natin, dahil di naman natin alam yung idiomatic meaning nun, mga tol. Can I have your watch? O hinihingi niya ng estudyante yung watch ng presidente. Pero ang sabi ng iba, ang ibig sabihin daw nun ay can I have your back, o mapoprotektahan mo ba ako as a soldier na itataya ako ang aking buhay, mga tol. Siyempre, ang naging sagot nga daw ni President Marcos, no, why will I give you my watch? Diba? Sa madaling salita, hindi, bakit ko ibibigay sa iyo yung relo ko? Diba? Na yan nga ibinigyan natin ng reaction, ang sabi natin dyan, bakit? Hindi naman porket, alam mo yon, hindi ibinigay ng presidente yung relo niya is masamang tao siya. Paano kung talagang importante sa kanya yon, mahal yon, o kaya may sentimental value? Doon ba natin masusukat, mga tol, ang pagiging presidente o pagiging mabuting tao ng isang tao? Tuloy natin. As a graduation gift. Yan as a graduation gift. So kasi yung sinabi to ni VP Sara, can I have your watch as a graduation gift? Parang hindi ito tumutukoy na dun sa idiomatic expression na sinasabi ng mga taong nagko-comment na ito nga daw ay ibig sabihin niya, can I have your back? Kasi parang ang tinutukoy nung estudyante is literal kasi as a graduation gift, di ba? Can I have your watch as a graduation gift? So ibig sabihin ang tinutukoy niya is yung relo nga naman talaga, mga tol, no? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. Ang katabi niya si Gibo. But Napanood ko yung video ang katabi niya si Gibo. Chodoro. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. Ang tinatawag niyang this guy, si BBM mismo. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata. Loud. Ito, mga tol, sa ano lang, sa tingin ko lang, kumbaga parang na-shock. Akin na lang yung relo mo. Ha? Ano ulit? Akin na lang yung relo mo. Oh, ba't ka bibigay sa ito? Parang ganon, mga tol. Pero as a president, di ba, dapat naging polite siya. Sinasabi niyang, pwede niya naman sabihin, ibibili na lang kita, wag to kasi may sentimental value sa akin to. Di ba? O wag to kasi mahalaga sa akin to. Pwede siya gumawa na lang ng ganon eh. Sana sinabi niya, bibigyan na lang kita. Kasi sabi, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Diba? Pwedeng sabihin na lang ni Marcos sana, ni BBM, wag to. No, bigyan na lang kita ng ibang relo, 'di ba?
Kasi ito may sentimental value. Sana naging ganun na lang mga tol, no? Pero again, nangyari na yon mga tol eh. But again mga tol, tinitindigan natin, hindi valid reason yun para imaginein ng ating vice presidente na sinasakal niya yung ating presidente sa inis. Louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? 'Di ba? Medyo naging maangas yung sagot ni President doon. Naiintindihan natin mga tol as a human being, 'di ba? Lalong-lalo na mga tol kapag mahalaga sa yung relo mo, hindi ka basta-basta magbibigay. Tulad nga ng example ko nung nakaraan eh. Kahit ako mismo hingan mo ng relo, hindi ko ibibigay ito. Kahit ikaw mismo hingan ka ng isang bagay na gusto mo o kaya mahalaga sa iyo, hindi mo ibibigay eh. Bakit natin to pinag-uusapan ngayon? Kasi marami nagko-comment mga tol na mali daw ng intindi si BBM. Hindi natin sa pinagtatanggol si PBBM Mali daw siya ng intindi. Hindi naman daw literal na relo ang hinihingi. Kumbaga test daw yon mga tol. Test daw yon ng mga kadete sa presidente. Yung can I have your watch? Ibig sabihin daw nun popoprotektahan mo ba ako? Pwede mo ba akong protektahan as I will protect my country, our country, at ibubuwis ko buhay ko? Yun daw ang ibig sabihin nun. Kaya marami nagko-comment, engot pala presidente natin, hindi niya naintindihan eh. 'Di ba? Kinukumpara nila yun. Kaya ngayon tol, nililinaw natin, ano ba pagkakaintindi mismo ng vice presidente, mga tol? Yun nga ba yung idiomatic expression na yun? Tuloy natin to. At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Siguro na ano siya, naangasan siguro siya kay BBM, ha? Nagmaldita ka naman masyado, di ba? Nagmaldita ka, ha? What? Why will I give you my watch, di ba? Kung ayaw ibigay ni President, sanang sinabi na lang niya, not this one. I will give you other watch. Pwedeng ganun no, di ba? Pero hindi eh. Sinabi niya, what? Why will I give you my watch, di ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero... See? Mga tol, ang pagkakaintindi din, mga tol, ni VP Sara is hindi yung idiomatic expression na sinasabi ng mga nagko-comment. Diba? Ang pagkakaintindi din ng Vice Presidente, ang hinihingi talaga, mga tol, is yung literal na relo. Dito kasi hindi niya in-explain eh. Hindi naman yung literal na relo hinihingi ng bata eh. Ang hinihingi niya, isa test yun. Napoprotektahan mo ba siya as a president, as a commander-in-chief? Gusto niya nga sanang i-alok yung relo niya eh. Relo to ng vice president, di ba? Kaso hindi niya nga daw ginawa. Bakit? Tuloy natin. I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just... So hindi niya itinuloy dahil baka daw mas lalong mapahiya yung bata. Sa madaling salita, mga tol, no, yung mga nangyayari ngayon sa social media is lalo pa nilang pinapalaki, lalo pa nilang ginagawa ng issue. Hindi nakakatulong to eh, 'di ba? Sa ating bansa, mga tol. Ito mga tol, wala tayong kinakampihan na. No, binibigyan natin to ng reaction. Ayon din mismo, galing din mismo sa Vice President, 'di ba? Ang nasa isip niya rin, ang hinihingi ng bata is yung relo mismo. Gusto niya ngang i-alok yung relo niya eh. 'Di ba? Gusto niya ngang i-alok kasi nga ang nasa isip niya, relo talaga yung hinihiling. No, ngayon may mga kumakalat sa TikTok, ganyan, sa ibang mga social media na hindi daw naintindihan ng presidente na ang hinihingi ng bata o ng estudyante is yung proteksyon.
mga tol. At ikinukumpara pa nga nila yung dating video ni President Duterte. Kasi nangyari na yan dati na may nanghingi din ata ng relo sa President Duterte. Ito, panoorin na lang natin mga tol. Ito mga kapatid, mula to sa TikTok video mga tol. Ito pa nga yung sabi, di ako naniniwala totoo ito kasi mahihiya kang hihingin ang relo, alam mo namang mamahalin ang relo siguro. Ayan, binigay ni PRRD ang relo niya sa isang PMA cadet grads noong hinihingi sa kanya ang kanyang watch. Ito yung ikinukumpara no, sa pangyayari ngayon doon sa kinikwento nga ni BP Sara. Yan. So eto. Inano ko, i-minute ko kasi syempre iwas copyright yung music kasi. Yan o, ibinigay niya yung relo niya. Alright, so eto mga tol kung ang sinasabi ng mga pro Duterte, malamang pro Duterte yung mga mga nagko-comment at anti-Marcos na hindi naiintindihan ni President Marcos yung can I have your watch, na ang ibig sabihin daw nun ay can I have your back, o kaya ay pwede mo ba akong proteksyonan, at hindi daw literal. Kasi may nagsasabing dalawa ibig sabihin yan. Pag binigay mo yung relo, ibig sabihin yes. Pag hindi mo binigay yung relo, ibig sabihin no, 'di ba? Ito ibinigay mismo ni President Duterte yung relo. So, ibig sabihin ba niyan hindi niya rin naintindihan, akala niya hinihingi talaga yung relo at hindi yung protection? Mga tol, pwede sabihin natin yung pagbibigay niya ng relo, ito yung nangangahulugang yes. Ang problema, paano nga pag mahalaga sa iyo yung relo at ayaw mong ibigay? Sana ang naging sagot na lang doon ni BBM, yes, I will have your back, o kaya yes, you can have my watch but not this one. 'Di ba? Pwede kitang bigyan ng ibang relo. Pwede sanang ganoon mga tol. Siguro naging maldito no si BBM mga tol. At eto nga yung ikinukumpara. Nagkataon siguro mga tol na si PRRD mahilig talagang mamigay ng watch. Kasi mga tol, kahit dito sa ibang video, halimbawa eto, panoorin natin May honor ba tayo? Yes, sir! Lakasan mo, may honor ba tayo? Yes, sir! O sino nagbe-birthday ngayon? Eto, hindi ito mga kadete mga sundalo na mismo talaga to. Yan, binigay niya yung relo niya. Maaring sa iba ito parang maliit na bagay lamang. Yan, maraming Ngunit pagkakataon. sa nakatanggap ng relo ay malaking bagay sa kanya. Yan, kasi iba na yung suot-suot niya rito Naka na rin siya Naka-military uniform na rin siya Dadala niya hanggang pagtanda niya, isang alaala na minsang isang panahon, isang pangulo ng bansa, binigyan ako ng relo. Oo, relo lang sa iba. Ngunit ang paglaanan ka ng oras ng isang presidente ay isang malaking pribilehiyo sa sinumang tao. Okay, so siguro magkaiba sila ng karakter, mga tol, no? Magkaiba ng karakter si President Duterte at si President Marcos. Magkakaiba talaga tayo ng karakter. Kung si President Duterte mahilig mamigay ng relo, sa maraming pagkakataon namimigay siya ng relo. Siguro si BBM hindi ganon. Pero doon ba natin masusukat, mga tol, ang pagiging presidente ng isang tao o pagiging pagpoprotekta ng isang pangulo o sa kanyang mga sundalo, mga tol, no? Mamaya sagutin natin yan. Tuloy muna natin tong sinasabi ni BP Sara. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Di ba kasi kung titingnan mo mga tol, parang alam mo yun, napaka babaw na dahilan para magalit ka ng husto. Hindi tayo hindi tayo against sa VP. Siguro yun kasi nararamdaman niya mga tol 'di ba? Pero para imaginein mo yung ganun kalalang bagay na dahil sa hindi ibinigay ng presidente ang relo niya. Personality niya yun siguro talagang importante sa kanya. Watch collector siya mga tol, 'di ba?
Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. Sa TikTok, marami na naglabas nun. Yung graduation na yon ng katabi ni BBM si Sara Duterte. Tapos may graduate. Ganun din, katulad kay Duterte kanina na kadete. Yun yung nangihingi sa kanya. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, Ito na. yung batang yan, Yan. yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Sa madaling salita, dito mga kapatid, parang sinasabi ni VP Sara na etong batang to, kailangan mong pahalagahan. Sundalo yan. Nag-training, nag-aral para lumaban para sa ating bayan. Sa madaling salita, dapat bigyan mo ng halaga. Kaso nga lang mga kapatid, nakakalungkot na sa nangyayari sa West Philippine Sea na kung saan naaapi yung ating mga kasundaluhan dahil sa pang-aapi ng China, naaapi yung ating mga sundalo dahil nga, alam mo yan, nangyayari yung hindi nating gustong mga pangyayari sa West Philippine Sea. Si VP Sara ay namamalaging no comment. Na tila ba, ito mga kapatid, sabi ko, tila ba o parang wala rin siyang pakialam mga tol no, sa ating mga sundalo. Di ba? Yun lang naman yung napapansin natin. No comment siya lagi Di ba? Samantala yung mga sundalo natin, mga tol, andaring magbuwis ng buhay no, para ipagtanggol yung ating soberanya. Yung may naputulan pa nga ng daliri di ba? Pero still no comment. Pero sa mga event ng China, andun siya at bumabati pa. Yan yung batang yan, ang mapuputulan ng daliri Nabanggit pa, putulan ng daliri. diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. Kumbaga sinasabi niya, bago niya ikakat yung ulo ni BBM, gusto niya sabihin na yung batang yan na nanghihingi sa'yo ng relo na hindi mo pinagbigyan, di ba? Ay ang batang yan ang magbubuwis ng kanyang buhay para ipaglaban ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea, mapuputulan ng daliri, yun yung sinabi niya. Sana kung gaano ka galit no, si VP Sara at nai-imagine niyang pinuputulan niya ng ulo ang presidente natin dahil hindi nagbigay ng relo, sana ganun din siya kagalit mga tol. Kapag napapanood niya yung mga sundalo nating tinututukan ng palakol, tinututukan ng patalim, binubutasan ng barko, di ba? Wina-water cannon, nagugutom dahil ginugutom ng China, hinaharang yung mga supply, dapat ganun din siya kagalit mga tol, no? Yun naman na lang to, patas na pagtingin bilang isang mamamayang Pilipino, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.